Gabi ng Lunes, November 4 nang bumiyahe paalis ng Pilipinas at patungong Estados Unidos si Attorney Zuleika Lopez. Oh. Inagahan yata. Diba? Matakaga naman. Ano, masyadong guilty ba? Kaya lumipad na ng Amerika? Itong mga attorney na itong bubutong attorney na to eh. Diba? Oo. Magnanakaw? Ba't guilty? Ba't pinapatawag kayo? Ha? Jeddah Vlog, shoutout po ha. Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ito ang ulat ng Bureau of Ano kaano ni Duterte? Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Chief of Staff. Ayan, may pakpak yata ito, lumipad na. Doon daw magpapasko. Ading kaya lumipad na. Yun lang. Doon nga ba magpapasko or talagang tumakas lang? Duterte. Ito ang ulat ng Bureau of Immigration sa House Committee on Good Government and Public Accountability matapos na humiling ng lookout bulletin order laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President o OVP. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng House Oy, salamat kay Richie Buenaventura. Salamat bago po nating subscriber. Sa mga bago nating subscriber, maraming salamat po O sa mga nag-like dyan sa ating live ngayon, maraming salamat po. Tuloy. Nestor Aseo, shoutout po Sa confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Kuyog noong si Sarah ba? Manablahay kayo ba? No? Makapal yung mukha. Walang hiya. Diba? Yung mga ganyang mga walang hiya yan. Hindi marunong mahiya ba? Makapal. Sabi nga alam mo, may kasabihan. Ito Sabi nga ni Banang, makapal pa sa adobe. Putang ina, binaboy mo yung manok. Chuk. Putang ina mo ka, Banang. Alis. Baboy mo. Ang baboy mong magmukbang. Buisit kang matanda ka. Inutil ka. Pare-pareho silang ang tawag nito, manluloko Gina. Ito na. Nasingit ng tuloy si Banang. Nang ang pangalawang pangulo pa ang kalihim ng kagawaran. Sa ika-4 na beses, no-show pa rin ang inimbitahang resource persons mula sa OVP, kaya naman maglalabas ng panibagong sabina ang House panel. Sakaling hindi ulit dumalo sa susunod na hearing, contempt na ang ipapataw sa mga ito at paano nga yung isa nasa Amerika na? Paano makukontempt yun? Diba? Sana may batas pag may hinaharap ang kaso dito sa Pinas, bawal sanang lumabas sabi ni Kim Chiu. Sa classroom may batas. Diba? at ipaaresto ng Kamara. We will just reissue another subpoena with the stern warning David Junior Prado, shoutout that the next time that they fail to attend, we will be constrained to issue a much heavier penalty. Inihayag naman ni Attorney Michael Powa, nagbitiw na ito bilang tagapagsalita ng tanggapan ni VP Duterte. Ipinagpaalam umano ni Kailan ka nagbitiw? Pwede ring nagbitiw siya kasi alam niyang iniimbestigahan ng Vice President ngayon. Siyempre, damay sila. Diba? So, ang strategy, posibleng ganito iniimbestigahan ng Vice President ngayon, madadamay kami. So, magbibitiw na ako. Aagahan ko na para hindi ako masyadong madikdik. Pwedeng ganun di ba? Kasi damay-damay talaga yan. Ganun po yun. Wait lang
nito sa pangalawang Pangulo ang kanyang desisyon. Nag-decide po kaming mutually kasi nag-express po ako na hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng So, ang tingin ko dito, dahilan na lang po ito, no? Yung sabi niya, hindi kayang i-fulfill. So, ako hindi ako naniniwala dyan. Kung ako lang hindi ako naniniwala dyan. Ang posibleng dahilan, kaya nagbitiw siya, kasi nga, iniimbestigahan nga, walang kwentang Vice President. Siyempre nga, damay-damay yan eh. Oh. contract as a spokesperson because to be honest with you, since I'm also a resource person here, I found it very difficult for me to go on media and be interviewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm also part of the hearing as a resource person. Ang contract ko po ay dapat hanggang December of this year. So, pinre-terminate na lang po namin yung kontrata po. Samantala, isang DepEd official Ito na, isang DepEd official. Makinig kayo mga DD shits ha. Isang DepEd official ang umaming nakatanggap din siya ng 9 na sobre na may tig 25,000 pesos ang laman bawat isa. wow. 9 na sobre. 7, 8, 9, tig 25,000. 50. So, 200,000 tama? May umami na naman. Panibago po ito. Mami Amilay, shoutout po wag yung sabihin wag yung sabihin bayad ito na magsalita-salita lang dyan. Tandaan nyo, bago yan pumasok dyan, nanumpa po yung mga yan. Diba? Nanumpa po yan. At 225,000, ang bobo ko talaga sa math, Oo, mahina po tayo sa mathematics. Alam mo, ang paborito ko noon, nung ako yung nag-aaral pa, paborito kong subject, recess. Kaya pala ganun, recess kasi yung paborito eh. Yun lang, diba? Pinag-aral kasi, ang ginawa, tumalon sa pader. Pag talon sa pader, tumama yung ilong sa lupa, dumugo. Ang ginawa ng tao na tumalon, bumalik. Tumalon ulit pabalik. Ayun, nagpunta sa sa teacher para magamot yung ilong. Ay, nako. Nang Ariel Javier, shoutout Walang jacket ito si Ariel Javier. Yan, shoutout sa iyo upang DepEd Secretary si VP Duterte. Paniwala ng opisyal, hindi ito panunuhol at hindi rin anya galing sa confidential funds. It's 25,000. 25,000. How many times po? 9 times. 9 times. 9 times. From what month up to what month? Let me guess, from February to September? I think so, sir. The first time I receive it, I honestly asked Shine. Ay, binisita tayo ng pinakamagaling na martial artist, si Bruce Lee. Shout out sa'yo, Bruce Lee, upakan mo ngayon may mga basher dyan mamaya. Sipain mo. Is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the vice Maniwala ka dun? Na hindi galing sa confidential funds? president. Yung pagbigay ng allowance sa'yo is actually subtle bribery. So I considered it. Yes. Panunuhol yun. Kasi, may sahod ka naman dyan sa DepEd. Pinapasahuran ka naman ng gobyerno. O bakit tatanggap ka pa ng bayad? Galing kay Fiona. Ay, Fiona. Sorry. Galing doon sa taong yon. Bakit? Para saan? Wala akong maiisip na, dahilan eh. O, para saan ba? Bakit ka tumatanggap? Shout out kay Bigang MC. Shout out sa'yo, magandang hapon tuloy natin. Not really a form of bribery. Or I was not pressured to sign the liquidation voucher, but I was requested to sign it, sir. Bribery pa rin yan.
Diba? Bribery pa rin yan. Panunuhol yan. Malinaw yan. Nadadagdagan ang bilang ng mga DepEd official na nagsasabi na katanggap sila ng sobrang may lamang cash mula kay VP Duterte na dating Yan naman pala eh. Itong mga animal na didishits na to. Tatanungin ako palagi magkano daw yung bayad sa akin. Eh yung Vice President naman pala nila yung nagbabayad eh. Higop lang akong kape. Umiinit yung itlog ko eh. Tatanungin ako? Tangina! Sino bang nagbabayad sa akin dito? Sino? YouTube lang po. Oh, YouTube at Facebook. Ngayon, paano? Sino bang nagbabayad kasi sa akin? Grabe naman kayo. Baka si Sara Duterte, binayaran si Ballpoint Man. Oh, baka lang naman, 'di ba? Kakaiba pala itong putang ina nyo, ha? Gago kayo? Ha? Ipapasa nyo sa akin yung gawain ng ano nyo, ha? Ng kampo nyo, ha? Yung nagbabayad pala dyan, yung Vice President. Yan, bayad ng bayad, imbis na para sa mga Pilipino, no? Individual na Pilipino, ay pinambayad lang. Sana all nakatanggap ng 25,000 cash. DepEd Secretary. Sa pagdinig, binusisiri ng mga kongresista ang mga questionabling resibo na isinumite ng OVP sa paggastos Robbie Bacoli, shoutout ha. ng confidential funds. Kabilang na ang mga resibong ang petsa ay 2023 samantalang ginastos ang pondo ng 2022. Inahanap ko yung envelope ko eh. Saan yung envelope? Bukas, papakita ko sa inyo. Binayaran din po ako. Bukas malalaman nyo kung sino yung nagbayad sa akin. May envelope ako dyan eh. Oh, bayadin po ako. Oh. Grabe to si Fiona talaga. Ma'am Karina, shoutout po ah. Po na ilalagay itong December 2023 AR if in fact they would say inadvertence nagkapalitan yan, or if they say typographical error naman, it wouldn't make sense. What's that doing in December 2022? 158 times po nangyari. More likely, this was the same mistake Margot, shoutout po ah. committed by perhaps a few persons, which raises the question, are these acknowledgement receipts spurious? Are they bogus? Are they false? They said they have inadvertently contained clerical or typographical errors indicating 2023 instead of 2022. Ito, maliwanag na ito na papunta na itong impeachment. Kasi ang bribery po ay panunuhol ay ano po ito? Pwede kang ma-impeach. Pag na-impeach si Sara, sigurado yan, susunod na yung mga kumbaga kaso. O magsusunod-sunod na yan. Diba? Wait lang. Saan na yung camera ko? Okay, shoutout po kay Mama Mita Star Talk. Kaya support po natin. Considering the nature of confidential activities which are usually conducted discreetly and completed within a short period of time, and in addition to the lack of attention to details of Okay, salamat po sa 177 likes natin dyan. Mahihain itong mga to mag-like talaga. personnel attending to voluminous papers from several individuals, some data in the acknowledgement receipts submitted as proof of transactions may have been missed. Gayun din ang mga resibong may parehong penmanship, hindi mabasang lagda o walang petsa. We can only surmise, Mr. Chair, na yung pondo, dalawa lang ang pupuntahan nun eh. Kagaya ng sabi ko, sa bulsa or nagamit po sa ibang bagay. Both, hindi po tama. Kasi kung ginamit sa ibang bagay, and I think the lawyers of COA would agree with me that there's technical malversation. Kasi iba ang purpose ng pondo, ginamit sa iba. Rosa Licoz, UNT Oh, yun. Sara Duterte. Tuloy. Sorry.
nadudulas din kasi yung dila ko. Alam mo naman yung dila natin, no? Parang paa din yan, nadudulas. Ano daw? Trump leading to Harris. Nagamit or nabulsa? Nagamit, nabulsa, parehong mali yan. Walang tama dyan. Ang may tama yung gumamit. Or nagbulsa. Siya yung may tama. Maniwala kayo sa akin. Ito si Sarah, papahirapan ito eh. Mahihirapan talaga to. Magigisa at magigisa to, 'di ba? Yung pamilya nila na yan, yung mga sangkot dyan sa mga kurap-kurap na yan, mga kinukurap nila. Nako, matindi. Matindi yung talagang problemang haharapin nila. Wait lang sabi ni Arnold Lalas, gago, bayaran kang vlogger, putang ina mo. Inamin ko naman, bayad ako. Ha? Ang sarap nga ng buhay ko dahil bayad ako, putang ina mo ka. Ha? Inaamin ko naman. Malaki yung bayad sa akin, sila tig 25,000 lang. Binabayad sa akin, tig 125,000 monthly. Bobo ka. Bobo ka. Bobo ka ang nanay mo. Umasok ka. Inamin ko na nga eh. 225 million yata. O 250,000 pala. Sorry. 250,000 ang binabayad sa akin monthly. Putang ina mo. Kasi ang nirerentahan kong bahay mahal. Gago ka. Napakamahal ng safe house na nirerentahan ko ngayon. 250,000 ba yun? Tamo, nakalimutan ko na. Inaamin ko malaki ang binabayad kay Ballpoint Man. Diba? Itong, nakita mo yan, si Sarah, nagbabayad naman pala si Sarah pero barya-barya lang, 25,000 lang. Sa akin, magkano binabayad? Ni Fiona. Si Fiona po yung amo ko eh. Yung putang inang amo ko na yan na ang sarap adyakan sa noo. Si Fiona po yung amo ko. Bayad ako ni Fiona. 250,000. Punta ka dito sa safe house. Magtagay tayo dito. Punta ka dito sa safe house, Laki-laki ng binabayad sa akin. 250,000, Ayaw mo maniwala. Gago ka pala eh. Sabi mo bayaran ako tapos ngayon ayaw mo maniwala. Sabi nito, gusto mo kita tayo, putang inasan, gusto mo magkita. Huwag ka mag-alala. Nasa Luneta ako ng November 10. Papatayin kita doon pag makita kita. Lahat ng gustong pumanaw na sa mundong ito, kita-kita tayo sa Luneta. November 10, alas 9. Utang ina nyo, pagpapatayin ko kayo dun eh. Gago kayo. Sama mo na. Sama mo na yung asawa mo. Putang ina, sasaksakan ko ng ng tubo sa kanyang puki ng animal ka. Isama mo yung asawa mong putang ina mong asawa. Partner mo. Pati lulo mong panot, babatukan ko yan. Isama mo sa Luneta. Kita-kita tayo doon. Diba? Sarap talaga ng kape. Ano? Handa mo na yung kaluluwa mo. Putang ina mo ka, ipapadala kita sa ni Kibuloy, yung kaluluwa mo. Wala pa, sa Sa 10 pa naman yung duelo eh. Sa Agis. Makikinood din ako doon. At putang ina, pag may Duterte doon, ipupukpo ko talaga tong cellphone sa ulo nyo. O ipalamon ko pa to sa inyo. Buhay ka pa, patay na. Putang ina mo ka, padalhan kita ng kabaong. Sabihin mo lang, gago ka. Pero maliit lang na kabaong yung kaya kong bilhin. Ganun lang kaliit. Chap-chapin mo na lang yung katawan mo. Gago ka.
Bago yan, bagong pakulo yan. Para masyadong tipid yung kabaong ng mga basher, chap-chapin nila yung katawan nila, putang ina nyo, ilagay dun sa kabaong. Oh, tipid yun ah. Tipid tips. Oh, alam mo na.